Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko munang i-shout out ang aking mga kaibigang researchers, si Eudora at Chris Torres. Salamat sa mga pinapadala nyo sa akin ng mga articles, videos, and post para makagawa ko ng reaction vlog. Ito, mayroong pinadala sa akin na pasabog ni Atty. Harry Roque. Tungkol ito sa anti-money laundering, mga allegedly nakaw na yaman ng mga Marcos na balitang-balita ngayon sa Hong Kong at saka sa Taiwan. So, sikat na naman ang Pilipinas. So, pakinggan natin si Atty. Roque. Favorite asylum seeker reporting from Europe. Ano po pag-uusapan natin ngayon? Ako po, napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 mahinang signal. Dali nila ng ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil marami nagdududa na siya ay bangag. At sakayon po sa Hong Kong anti-money laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinibangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution, pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Okay, sandali So malaking 100 billion. Hindi niya nabanggit kung dollars o pesos. Tapos 350 tons of gold. Yun ang ito na. Inyong publicity, money laundering, corruption, $100 billion. Dollars. Mga nanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba, bakit hindi pa kayo pinapanusahan ng Panginoon? Pinakamataas ang pagkagutom mula nung COVID. 52% ang ating mga mamamayan gutom. And yet, 100 billion ang inyong ninakaw. Magkano kabubuang ninakaw nyo, mga magnanakaw ng mga Marcoses? Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Mahiya ka, kakapal na mga mukha ninyo. Kung talagang meron kayong kahiyan, magharikirin na kayo na kayo'y mapatawad ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po ay talagang nakakahiya. Yan po. Okay, so yan po ang pasabog ni Atty. Roque. May nabasa rin akong post tungkol niyan kanina. Hindi ko lang masyadong pinansin kasi hindi ko kilala yung nag-post. Baka mamaya fake news. Ito pala, nalaman na rin ni Headline sa Taiwan at headline ngayon sa Hong Kong. Facebook, fact checkers, Vera Files, sasabihin nyo fake news ba ito?
headline nito ng Taiwan newspaper at talaga namang inanunsyo na ng Hong Kong government ang pagbubuo ng investigasyon ng anti-money laundering investigation laban sa pamilyang Marcos. O mga dilawan, patuloy pa ba kayong makipag-alyansa dyan sa mga magnanakaw na yan? Mga komunistang CPP-NPA, mahiya naman kayo. Ano nangyari sa pinaglalaban nyo? Sanit puwersa kayo ngayon sa mga magnanakaw. Nakakahiya po kayo. Mga Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis? Mantakin ninyo, ang dami na nilang ninakaw. Marami pang nanakawin. Ano pang gusto ninyo? Nakakahiya na tayo. Mga dayuhang gobyerno nag-iimbestiga tayo, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Hanggang kailan natin to gagawin? Huwag naman po sana. Kinakailangan maghusga ang taong bayan. Maghusga. At dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, taong bayan ang tunay na soberenya. 2 beses na natin sinisante ang mga walang kwentang mga lider. Ay ito na po, pinakamalakas na ebidensya, kurakot ang pamilyang Marcos dahil sa nila kinuha yung 100 billion na yan at 350 tons of gold. Kunin na natin yan habang pwede pa natin kunin. Dahil kung yan ay naibenta daw di umano yung mga 120 tons of gold, hahanapin natin kung saan ang pera dyan. Meron po yung money trail. Yan po hanapin nyo. Huwag yung mga gaya ni Harry Roque na ang pundar ay galing sa hirap. Wala po akong ganyan kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop. Lahat po ng pera ko pinaghirapan po namin. Hindi lang po ng aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman. Hindi gaya rinyo. Hindi na ba kayo nahiya sa mga apo ninyo at mga susunod na henerasyon na talagang nakaukit na sa buong daigdig? Ang pinakakurakot na pamilya according to Guinness Book of World Records ay ang mga Marcoses. At ito na pong ebidensya. Bakit hindi ang mainstream media hindi pinipick up ito? Sabihin nyo nga sa akin, mainstream media, headline sa Taiwan, tapos balitang-balita sa Hong Kong, kayo tahimik. Yung mga tycoons na nagmamay-ari ng mga pahayagan at mga TV stations, bakit hindi nyo isiwalat ito? Nang madagdag pa ito sa napakadami ng kasalanan ng Bangag administration. Ano ba naman yan? Ewan ko ba? Okay, so yun po ang pasabog ni Atty. Harry Roque. Hintayin natin kung anong response ng Marcos family. Basta balita sa Hong Kong at Taiwan yung alleged na anong tawag nun? Anti-money laundering, $100 billion at 350 tons of gold. Ano ba? Totoo ba ito? Paki-comment kung ano ito. Basta yung sinabi na Atty. Roque, bata pa ako, nalaman ko na yun, yung Guinness Book of World Record, yung most corrupt family is the Marcos conjugals, yung mag-isawang Marcos. So, ito na naman, nauungkat ang mga isyong ganito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para matulungan, ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin po ninyo ang video na ito. Karon mo na po niya among bisitaon ang balay kawayan ng atok. Ayo. Dayon sa mong balay nga gaularan na. Oh, maayong Kawayan udto. na ugwan na isin na. Na, baby. O karon manguha na mo og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsin para makabalay na mo.
Unsa pila na ni siya ka tuig nga inyong balay? 14 na. 14 years old. Oo, so 14 na. So manguha na mo og kahoy. Og karon unsa imong maistorya nga matagaan na mo og sen lansang pako plinsen. Salamat sa mag-import sa Ginoo. Sa Ginoo og sa Oo. sponsor ani. Oo. Nga matagaan mi kay nga lata na gid niya mong kuan sin. Oo. Papalay nami. Awayan ra mong kuan. Oo. So salamat pod kaayo.